Magandang araw po para sa lahat ng ating mga minamahal na mga senior citizens. Ngayong araw ay mayroon kayong dapat malaman. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Ngayong araw ating pag-uusapan kung paano ba i-claim ang 10,000 pesos na cash gift na bigay ng gobyerno para sa mga senior citizens. Ating alamin ang buong detalye at ang proseso nito. Sino-sino nga ba ang kwalipikado para sa benepisyong ito na tatanggap ng 10,000 pesos? Ang mga senior citizens na magiging 80, 85, 90 at saka 95 na taong gulang simula Enero 1, 2025 pataas ay maaring mag-apply. Noong nakaraang araw ako ay nakatanggap ng comment galing sa ating kababayan at ang kanyang concern. Paano kung halimbawa nag-80 years old na po noong 2024 pa? May makukuha pa ba siya na benepisyo galing sa gobyerno? Ang sagot po ay ito. Paano naman ang mga senior citizens na may edad na 80, 85, 90 o 95 noong 2024? Ang mga senior citizens na naging 80, 85, 90 o 95 na taong gulang mula Marso 17, 2024 kung kailan naging epektibo ang RA number 11982 hanggang Disyembre 31, 2024 ay maaari ring mag-apply. Ngunit ilalagay po sa waitlist hanggang sa ma-release ang pondo. Kasi po maraming nagtatanong sa ganitong katanungan kaya po ito po yung sagot. Ngayon kung alam mo na ikaw ay kwalipikado sa benepisyong ito, ang dapat mong gagawin una ay mag-apply. Ngayon pag-uusapan natin ang mga hakbang sa pag-apply sa benepisyong ito. Unang hakbang, application form. Ang dapat natin gawin ay i-download ang form sa www.ncsc.gov.ph or pumunta at makipag-ugnayan sa inyong OSCA or LSWDO. Pangalawa, ihanda ang mga sumusunod na dokumento. Application form. Original at photocopy ng isa sa mga sumusunod na primary ID. Certificate of Live Birth na mula sa PSA. National ID card. 2x2 ID at full body na litrato ng benepisyaryo na nakaprint sa A4 size na bond or photo paper. Endorsement letter mula sa municipal, city, mayor kung saan nakatira ang benepisyaryo. Ang pangatlong hakbang. Kung wala sa alinman ng dalawang primary ID or dokumento, magpasa ng dalawang secondary ID documents na nakalista sa mga sumusunod na pahina. Kung sakaling hindi kaya mag-apply ng personal ang benepisyaryo, pinapayagan ang mag-file ang tinalagang otorisadong kinatawan ng may special power of attorney. Pang-apat na hakbang, para sa mga katutubo na walang PSA issued birth certificate, kinakailangan niyo pong magbigay ng original na sertifikasyon na issue ng National Commission on Indigenous People or NCIP na nagpapatotoo na sa edad o mga pangyayari tungkol sa aplikante. Late registration ay kailangan ganapin base sa GMC number 2021-01 na inisyu ng PSA or the Revised Guideline for Delayed Registration of Birth. Panglimang hakbang, para sa mga Muslim na walang PSA issued birth certificate, original na sertifikasyon na inisyu ng National Commission on Muslim Filipinos or NCMF na nagpapatotoo sa edad o pangyayari tungkol sa aplikante. Late registration ay kailangan ganapin base sa GMC number 2021-01 na inisyu ng PSA or Revised Guidelines for Delayed Registration of Birth. Para sa ika-6 na hakbang, ipasa ang application form at mga kinakailangang dokumento sa alinman sa mga OSCA or LSWDO. Para sa mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa, sa Philippine Embassy po magpasa, Philippine Consulate General, Department of Migrant Workers on Commission on Filipino Overseas. Dapat 4 hanggang 6 na buwan bago ang karawan ng claimant dapat po mag-apply.
Alam ko isa ito sa mga katanungan ng bayan. Kailan po ba ang payout sa benepisyong ito na matatanggap at makukuha ng ating mga senior citizens? Ngayon, ating pakinggan ang isang panayam kung saan ito ay mapakinggan natin kung kailan ba talaga ang unang payout ng 10,000 cash gift na bigay ng gobyerno. Ating pakinggan. Pero po, alamin natin ang latest update ng 10,000 cash gift na bigay ng gobyerno para sa ating mga senior citizens na may edad 80, 85, 90 at saka 95 years old. Kailan po ba ang first payout? Alamin ang buong katotohanan dahil may paalala ang NCSC sa publiko. Simula sa Enero 2025, ang NCSC na ang magpapatupad ng Republic Act 10868 o mas kilala bilang Centenarians Act of 2016. At saka, nasa NCSC na rin ang pagpatupad ng Republic Act 11982 or Expanded Centenarians Act. Ngayon, ating papakinggan ang isang interview o isang video na kung saan ipapaliwanag sa atin kung ano ba yung update patungkol dito. Kailan po ba yung first payout or any information na dapat nating malaman patungkol dito. Ating tingnan at pakinggan. Makukuha yung kanilang inaplayan na 10,000 piso. Titingnan po natin sa proseso na nasa guidelines ng NCSC, 63 working days from the time nag-apply papunta sa proseso na ma-validate, ma-verify. It will undergo validation and verification. Subalit, kung mas mabilis ito, mas mapadali po yun. So ngayon, yung papeles nila na validated and verified mula sa OSCA, mula sa LGU, iaakyat po yan sa ating regional offices. All over the country, we have regional offices already. At yung ating regional office, titingnan nila yan. Gagawa sila ngayon ng kanilang master list ng heto ay validated and verified claimants. Wala po bang Doc? Wala po ba kayong digital application para mas mabilis? Kasi parang lumalabas medyo snail pace yung mangyayaring verification. Kasi imagine mo from barangay, aakyat ng mayor, aakyat ng regional, aakyat sa inyo, and then 60 days, working days pa ha, hindi siya calendar days. Alam ko marami ang magtatanong, kailan po yung first payout ng 10,000 cash gift na bigay ng gobyerno para sa mga may edad na 80, 85, 90, 95 na mga senior citizens? Ito po yung sagot sa inyong katanungan. Kung titingnan natin advance information sa ating mga nakakatanda, we are planning to conduct the first payout nung mga nag-birthday nitong January 1, 2025 hanggang February 15 siguro 2025 o baka no, I'm sorry. So January 1, 2025 hanggang January 31, 2025 claimants, plano nating mag-payout sa third week ng February. Nasanay klaro ang ating napakinggan na impormasyon at nasanay ma-implement na or mabigay na sa ating mga senior citizens. At sabi nila na nagsisimula na silang magplan na i-payout na ang mga cash gift para sa ating mga senior citizens. Nararapat lang na ibigay na dahil alam naman natin na deserve ng mga senior citizens na makatanggap ng cash gift mula sa ating gobyerno. Dahil ang mga senior citizens or mga seniors ay malaki po ang kanilang natulong sa ating lipunan. Kaya naman, pahalagahan natin sila, mahalin natin sila at ibigay kung ano yung dapat na ibigay sa kanila para din sa kanilang gamot o ano yung pangangailangan nila. At nasanay, makuhanan ito ng aral. So yun lamang po ang ating content for today. Maraming salamat po sa panonood. God bless you.